alungsay. Purihin po ang Panginoon, isang pagpalang umaga po para sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon mula po dito sa District 8 sa pamumuno po ng Pastor Pedro Gondrenones. Tayo po ay narito sa bahay ng ating kapatid mula po sa BFC Sapang sa pamumuno po ng Pastora Nympha Matematiko. Bilang pasimula nga po, tayo po ay umawit ng isang pagsambang awit. Awitin po natin, pag-ibig ng Diyos sa hindi nagmamaliw. Hallelujah. 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 Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatay dakila. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatay dakila. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapatay dakila. Katapatay dakila. Katapatay dakila. Hallelujah. Hallelujah. Ang pag-ibig niyo po sa hindi nagmamaliw. Thank you. Hallelujah. Tunay kayong nakila, Panginoon. Hallelujah. 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 Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Napakabuti po, Panginoon. Glorify your name, O Lord. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah, 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 Salamat po hallelujah. sa inyo. Hallelujah. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami nga po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Ngayong umaga po na ito, O Diyos. Muli kami mag-aaral po ng inyong mga salita. At ang dalangin nga po namin, Panginoon, kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Ang gawain na ito, O Diyos, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Alam po namin, hallelujah, sa inyo nagmumula ang katagumpayan, Panginoon. At dahil po sa inyo, alam po namin na tagumpay na po ang gawain po na ito. Salamat sa inyo, Panginoon, ang inyong gagamitin, Panginoon, na maghahayag po ng inyong mga salita. Itago niyo po siya sa inyong krus ng Kalbaryo, Panginoon, at ang kaluwalhatian po ninyo ang makita, Panginoon, mula po sa Kanya. Kayo ang magbigay din sa Kanya ng karunungan, Panginoon, at ang tanging lalabas po sa Kanyang mga labi ay ang inyong mga kalooban, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo, sa inyo po ang lahat-lahat ng papuri at parangal sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Inaanyahan ko na po ang gagamitin ng Panginoon si Pastora Mary Olvida. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nawa po ay ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa ating lahat ngayong umaga. Nawa po yung kanyang basbas ay matanggap natin ngayong umaga dahil talagang siya lang po ang pinagbubuhatan ng lahat ng pagpapala. At naniniwala po ako ngayong umaga na pagpala na po tayo ng Diyos. Yun lang sa magdamag nating pagtulog, sa magdamag nating pamamahinga, yung kanyang pag-iingat at patnubay sa atin ay wala ng katumbas na halaga. Ito'y sumasagana sa ating buhay. Darako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung tayo po ay may Biblia, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Roma at chapter 8, 31 to 39. At ang ating paksa ngayong umaga ay The Great Love of God, ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Ang aklat po ng Roma ay sinulat ay hindi lamang more than theological explanation of God's, pero ito rin ay isang sulat ni Pablo para tayo ay i-comfort ng Diyos at magkaroon tayo ng confidence sa kanyang salita. Dakila, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang aklat ng Roma ay punong-puno ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Meron akong 4 na bagay na kinuha kung paano pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa lahat ng kanyang mga anak. Sabi roon sa verse 31 ay, ano sabi? Ito yung pakigamit ng basa. O po ay hindi na makabasa ng walang flashlight. Alam naman natin na sa 31, ang sabi ni Pablo, Roma chapter 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang pag-ibig ay kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen. Ito yung tinatawag natin na magkaroon tayo ng confidence, magkaroon tayo ng matibay na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa atin. Kasi sabi niya, sino ang laban sa atin kung ang Diyos ang ating kakampi? Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Kasi kaya tayo naging kakampi ng Diyos. Una, hinanap tayo niya. Pangalawa ay inari niya tayong anak nang tayo ay totoong tumanggap sa kanya 1:12
bilang bilang Panginoon ng ating buhay. Pangatlong dahilan bakit dapat tayong magtiwala, siya ay naisugo ng Ama para maging tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Kaya nga, meron tayong matibay na tiwala, confidence sa Diyos, na tunay na tayo kakampi ng Diyos sapagkat tayo anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo ay tagapagmana ng Diyos sa lahat ng kanyang ari-arian. Pangalawang dahilan, pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung tayo ay siya yung namagitan. Verse 32. Sabi po dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Napakaliwanag na ang Diyos ay ipinagkaloob sa atin ng kanyang bugtong na anak doon sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya, di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ito yung diwa, bakit may Pasko. Ang Diyos ay nagregalo sa buong sanglibutan sa lahat ng tao na ang regalong ito hindi material, hindi pisikal, hindi anumang bahagi, kundi yung kanyang kaisa-isang anak sa kanyang sinapupunan. Napakahalaga na dapat ito yung ating makita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa huling bahagi ng talata, alin pa ang hindi niya kayang ibigay sa lahat ng kanyang mga anak. Kung yung pinakang mahalaga sa kanya ay nakaya niyang ibigay, alin pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa ating lahat para patunayan niya na tayo ay mahal ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi yung pinakang mahalaga sa Kanya ang ibinigay niya. Samantalang tayong taong minsan, kapag tayo nagbibigay, kung alin na lang yung labis, kung alin na lang yung, kumbaga, hindi na natin masyadong kailangan. Pero ang Diyos nang magbigay, talagang pinakang the best. Amen. Pinakang the best, wala nang hihigit pa. Kasi nang mahalin tayo ng Diyos ay the best talaga. Wala nang hihigit pa. Kaya nga, ito yung isang napakadakilang bagay na dapat nating ipagpasalamat. Na talagang nang tayo ay bigyan ng regalo ng Diyos, ay walang kasing halaga. Amen. Napakamahal ang halaga. At ito ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, sabi rito ay pinatunayan ng Panginoon ang pag-ibig niya sa atin. 36. Verse 36. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay tupang kakatayin lamang. Diretso lang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Dito sa 35, ang pinatunayan ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, 34-35, na mismo ang kanyang anak ay pinahintulutan niyang mamatay kapalit ng ating kaligtasan, at hindi lang natapos sa kamatayan, kundi binuhay niyang mag-uli para patunayan na tayo ay
napakahalaga sa Panginoon. Pangatlong bahagi ay siya'y namamagitan. Nung siya'y mabuhay na mag-uli, umupo siya sa kanan ng trono ng Diyos at siya'y namamagitan sa ating lahat. Grabe talaga. Namatay siya para sa ating kaligtasan. Pangalawa, siya'y binuhay na mag-uli para pakita na ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat, kundi ang kamatayan ay unang baitang pa lang patungo sa pagkabuhay na mag-uli upang maganap ang kanyang kalooban. Higit sa lahat, nang siya'y mabuhay na mag-uli, umupo siya sa kanan ng trono ng Diyos upang siya'y mamagitan para sa lahat ng kanyang mga anak. Sa makatuwid hanggang ngayon, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa at gumagawa ng mga bagay para sa ating kabutihan. Ibig sabihin, siya yung umaayos ng problema ng kanyang mga anak sa kanyang ama para patuloy na yung kanyang sinimulan na pagliligtas ay magawa niya ng may buong pag-ibig. Amen po ba? Kaya mga kapatid at mga magulang, ang sabi ng Biblia, kaya nating mapagtiwalaan ng Diyos. Ano sabi niya? Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa King James, kahit kahubaran, kagutuman, ay hindi pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Napakaliwanag. Alam ko maraming mga lingkod ng Diyos ang dumadaan sa ganitong bahagi ng paglilingkod. Hindi tayo pwedeng magkapare-pareho ng ating nilalakaran. May mga lingkod ng Diyos na kinakailangang ang mahirapan, maglakad sa mga bundok, makaranas ng iba't ibang hirap. Pero salamat sa Diyos kasi naniniwala tayo, nagagawa nilang magtiis dahil doon sa lakas ng pag-ibig ng Diyos na inilagay sa kanilang puso. Amen. Isang bahagi na magpapatotoo ako dito sa aming lugar. Since 1979, nang makakilala ako sa Panginoon. Nang makakilala ako sa Panginoon, 5 pa ang miyembro sa dakong ito. At naranasan namin ang matinding pag-uusig sa barangay na ito. Kapag kami humahayo, naranasan namin buhusan kami ng ihi, naranasan namin na ipaghasa kami ng itak at kami ay pagtatatagain. Dinakwil kami ng buong barangay. Ang aming simbahan ay siniladurahan, isinusi, para hindi mabuksan at hindi kami makasamba. Naglalakad kami mula sa barangay na ito hanggang doon sa buhangin. Ilang barangay ang aming dadaanan. Alis kami ng 7 o'clock sa umaga. Dadating kami doon ng 8:30 ng umaga. Kasama namin ang aming mga anak. Naranasan namin na kami palayasin sa barangay na ito. Na ang Kapitan del Barrio ay pinapalayas kami. Doon daw kami tayo ng bahay sa bundok. Lahat ng ito'y naranasan namin. Naranasan kong itakwil ako ng aking mga kapatid, ng aking biyanan, ng aking hipag, ng aking bilas, maging ng aking asawa. 3 beses siyang nag-attempt ng suicide. And sabi niya, kapag ako'y namatay sa pagpapakamatay, walang silbi ang iyong paglilingkod sa Diyos. Walang maniniwala sa iyo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay totoo. Lahat ng ito'y naranasan ko sa paglilingkod sa Diyos. Salamat sa lakas ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Amen. Isang pagkakataon ay tinanong niya ako,
Sabi niya, hindi ka ba talaga hihiwalay sa iyong paglilingkod? Sabi ko, hindi. Kung hindi ka hiwalay, hiwalayan kita, iiwanan kita. Sabi ko po sa kanya, ang Diyos namin ay nagturo ng walang hiwalay na mag-asawa. Pero kung ako'y tatanungin mo at papipamiliin mo ako, baka magsisi ka. Tinanong ko siya ng 3 tanong. Sinong nagbigay ng buhay sa akin? Sumagot ka. Sabi niya, ang Diyos. Sinong may kakayanan para ako'y maligtas at hindi ako parusahan sa impyerno? Ang Diyos. Pangatlong tanong ko sa kanya, sino, kaya mo ba akong bigyan ng buhay na walang hanggan? At ang sagot niya, hindi. Sorry, kung pamimiliin mo ako, hindi kita kayang piliin. Ang pipiliin ko pa rin ay ang Panginoong Hesus Amen. na nagmahal ng totoo sa akin. Kung hiwalayan mo ako, maluwag ang pinto. Pero tandaan mo ito, 4 ang ating anak, hindi ko gugutumin. Patutunayan ko sa iyo, ang Diyos na ito na aking pinili ay Diyos na may kakayanan na buhayin kami ng iyong mga anak. Amen. Salamat sa Diyos, hindi siya umalis. Umiyak siya, sabi niya, hindi niya ako mahal. Hindi totoo yun. Mahal kita. Pero una kong minahal ay ang Panginoon. Di pa rin po siya huminto ng pang-uusig. Araw-araw, nagiinom siya, araw-araw, nagbabasag siya ng mga gamit. Halos hindi ko po makayanan. Pagkagaling ko ng Bible school, daratnan ko siya na talagang gumagawa ng mga bagay na hindi madali. Nang napapagod na po ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng karunungan kung paano ko babakahin ang diablo na ito na nasa aking asawa. Meron akong ina sa pananampalataya, ang biyanan ni Pastor Pedro. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, tulungan po ninyo ako. Hindi ko na kaya ang pang-usig na ito ng asawa ko na padala ng kaaway. Anak, mag-ayuno ka 1 linggo. Bayaran mo ng sakripisyo at ang Diyos ay tutugon. 6 days, 6 na araw, 7 araw, linggo. Sabi ko, Lord, wala pa kayong sagot. Wala pa po kayong ginagawa sa lahat ng ito. Pero alam nyo, ang Diyos ay totoo. Amen. Ang Diyos ay tapat. Sabado ng 2:00 ng madaling araw, nagising akong umiiyak siya sa aking tabi. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Meron ka bang masakit? Meron ka bang problema? Hindi siya makakibo. Nanginginig yung kanyang katawan. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nanaginip ako. Sabi niya, namatay kitang 2. Ikaw ang unang inakay ng 2 anghel lumuhod sa Panginoong Hesus. Pagkatapos kang nahatulan ng Panginoon, binihisan ka ng anghel ng puting-puting damit. Inakay ka sa isang pinto na napakaganda at napakaliwanag. Pagkatapos kang makapasok sa loob, na isara ng anghel ang pinto. At ako naman ang lumuhod. Pinagtataka ko, hindi ako inakay ng anghel. At nang ako'y hatulan, ipinasok ako sa isang silid na napakadilim. Habang palalim ng palalim, pababa ng pababa ang aking lakad patungo doon sa pintong iyon. Pahirap ng pahirap. Hindi ko na matagalan. Sumigaw ako. Panginoon, bakit dito niyo ako inilagay? Bakit hindi po ako kasama ng aking asawa? Mga 1983 po noon. At pinindot ng anghel ang pinindot ng anghel, hindi niya alam kung ano yun. Sa panahon ito, alam na natin yun. Parang sinihang malaki. Pinakita sa kanya yung lahat ng ginagawa niya sa akin. Yung mga sinasalita niya sa akin, pinakitang lahat ng Diyos. At siya'y sumigaw, Panginoon, totoo nga po pala kayo'y Diyos na buhay. Totoo nga po pala na yung pinaglilingkuran ng asawa ko'y buhay at totoong Diyos.
Patawarin mo po ako mula po ngayon sa oras na ito. Kung saan po naroon ang asawa ko, sasama na po akong maglingkod sa kanya. Napakabuti ng Diyos. Amen. Nung oras na yun, lumuhod kami at inatanggap ko siya sa Panginoon. Mula noon, nagnasa siya na laging makaramdam ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Tinuruan ko po siya, ginabayan ko po siya kung paano makilala niya ng lubusan ng Panginoon. At hindi po ako nabigo. Humahayo kami sa bundok, sa Gintusanay, mga 11. Ang dating namin sa bahay, naglalakad kami. Hindi siya pumapayag na manalangin ng basta nananalangin. Kailangan niyang maramdaman ang kilos ng Banal na Espiritu. Maging sa umaga ng aming pagising, magigisnan ko siya na nanalangin na puspos ng Espiritu Santo. Alam niyo kung anong binigay ng Diyos sa kanyang kaloob. Nakabasa siya ng laman ng puso ng tao. Ganon ang gantimpala sa kanya ng Diyos. Kaya lang may tanong ako, madali siyang pinagpahinga ng Panginoon. 2001, inuha na siya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang totoo ang salitang ito ng Panginoon. Nung maliliit ang mga anak ko na inuusig ako ng aking hipag, ng aking asawa, wala kaming bigas, sabi ko. Kasi pag umutang ka sa kanila, humiram ka sa kanila, ito yung sasabihin nila. Di ba may kanta kayo? Pag wala kayong pera, itaas ang kamay at magpuri ka at magkakapera kayo. Bakit hindi ka magtaas ng kamay at magpuri at magkakabigas kayo? Naging hamon sa akin yung kanilang mga salita. Sabi ko sa akin, 4 na anak, nasa laot ang tatay nyo, wala tayong bigas. Mag-aayuno tayo ngayon, 5 magnanana. Nag-ayuno kami kasi wala talaga kaming bigas. 12:00 ng tanghali, nag-iiyakan ng mga bata. Sabi ko sa kanila, ba't kayo nag-iiyakan? Anong kapahayagan sa inyo ng Panginoon? Alam nyo, nakakatawa. Sabi ng mga anak ko, na hindi kami pinahayagan ng Diyos. Gutom na po kami. At ako'y nalungkot na natuwa. Kasi nakaabot sila ng 12:00 ng tanghali. Nag-pray ako, Lord, titindigan ko po ang inyong pangako. Hindi ako utang. Alam niyo, pagbukas namin ng lata ng palabigasan, merong isang gatang na bigas. Nang alam ko talagang wala na. Inilugaw ko yon, pinakain ko sila. Nung mga bandang 5:00, dumating ang tatay nila at maraming huling isda. Purihin ang Panginoon. Amen. Kailanman ang gutom ay hindi pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga pag-uusig, lalo maging dahilan sa atin ito, na kung paano ang Panginoon ay inusig, makararanas din po tayong usigin. Amen. Kung paano siya iniwanan ng kanyang mga alagad, dahil din tayo, iiwanan tayo ng ating mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Lalo po ako ngayong nagagalak sa paglilingkod sa loob ng mahigit na 40 taon. Yung kapatid kong panganay, magdadalawang taon nang nakakilala niya sa Panginoon. Wala akong pinagsisihan. Wala akong nakita na ang Diyos ay hindi tumupad sa kanyang pangako. Ang Diyos ay napakabuting Panginoon. Ang Diyos na ito na umibig sa atin ay kaya niyang gawin ang lahat para sa ating ikabubuti. Sabi nga niya,
nalalaman natin na nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Ang lahat ng ating nararanasan ay pinahintulutan ng Diyos. Hindi para tayo'y bumagsak, hindi para tayo'y humiwalay, hindi para tayo'y huminto. Bagkus ito'y pinahintulutan ng Diyos para lalo natin siyang mahalin, lalo tayong magtapat, lalo tayong sumunod at magbigay ng buhay sa Panginoon. I believe ngayong umaga, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na tapat. Alin ang makapagpapahiwalay sa atin? Kahit ang kamatayan, kahit ang mga anghel, kahit mga pagsubok, ang Panginoon nga nang ipako sa krus sa hubad. Hindi siya huminto, hindi niya sinabing, ayaw ko na, Ama, nabilad ako sa kahihiyan dahilan sa mga kasalanan ng mga taong ito. Kundi tinanggap niyang maluwag kahit siya'y hubad at pinagtatawanan ng mga tao. Dahil sa kultura nila, hindi pwedeng ang isang tao ay maging hubad, makita na yung kanilang katawan. Pero ito'y nagawa, natanggap ng Panginoong Hesus para patunayan niya sa kanyang mga lingkod. Yung sinabi niyang ito, kahit sa kahubaran, hindi natin tatalikuran. Hindi inaalis ng Diyos yung pag-ibig sa atin. Pag ba tayo wala ng bigas, hindi na tayo mahal ng Diyos. Sa bagay, sa huling panahon ito, maraming katuruan. Mali ang Kristiyanong dumadanas ng hirap. Kailangan daw ang Kristiyanong totoo ay hindi na nagdadanas ng hirap. Kasinungalingan ito. Hindi pwedeng mangyari ito. Kasi ang totoo na mga tunay na mga anak ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Pablo, pwedeng makaranas ng gutom, kahubaran, kahihiyan, dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya alin ang makapagpapahiwalay sa atin? Lalong maganda kung mamatay tayo, kasi makikita na natin ang face to face ang Panginoon. Masasabi natin, ito pala talaga, dapat nung ako'y nasa mundo pa, pinagkabuti-buti ko ng paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag na po sana nating abutin yon. Ngayon pa lang, pagkabuti-butihin na natin ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Maglingkod tayong may kababaang loob, may pag-ibig, may habag para sa mga iba, sa mga tao na umuusig sa atin. Tanda natin, lahat ng iyon ay matatapos. Pangmundo lang yon. Pero ang pangako ng Diyos sa langit, tayo ay sasaya, lahat ng luha natin. Siya mismo ang papahid ng ating mga luha. Siya mismo ang aaliw sa atin sa langit na bayan. Alin pa ang hindi natin pwedeng maranasan. Kaya nga mga kapatid at mga magulang, kung dumadaan ka man sa maraming pagsubok ng paglilingkod, kung dumadaan ka man sa mga bagay na hindi pangkaraniwang kagaya ng nararanasan ng iba, huwag kang malungkot. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Huwag kang lalayo sa Panginoon, bagkus lalo kang magmahal sa Panginoon para makita mo ang Diyos na ito na tumawag at pumili sa atin ay Diyos na totoo, na marunong tumupad sa lahat ng kanyang mga pangako. Hallelujah. Panalangin natin ang kanyang salita. Purihin po kayo ngayong umagang ito, O Diyos. Salamat po muli sa pabor, sa tiwala rin sa amin. Kahit sa kabila ng marami po kaming kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa inyong patawaran sa aming mga kasalanan. Napakarami po namin ipagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na ang ilan sa kanila ay namahinga na. Pero nagamit mo sila para kami ipanalangin, para makakilala po sa inyo. Nawa po'y magkaroon kami ng ganitong
pasanin, pag-ibig, Panginoon. Hindi humihinto, hindi napapagod, hindi nagsasawa. Bagkus, Panginoon, nakikita namin kung gaano kayo nagtiyaga at nagtiis sa amin, Panginoon, para patunayan lamang ninyo na kami ay mahal na mahalin. Sa unang aklat pa lang po ng Biblia, sabi ninyo, nilikha ninyo ang tao para alagaan at ingatan, Panginoon. At yun po'y nangyayari hanggang sa panahon ito. Hanggang sa langit na bayan, Panginoon. Tuto pa rin po ninyo, Panginoon, ang inyong salita. Pangako ng tao ay limitado. Katulad ng binata sa dalaga, kukunin ang bituin upang ibigay sa kanyang sinisinta. Nangangako ng lahat pero hindi kayang ibigay. Pero kayo, Panginoon, kahit langit na ipangako ninyo at kaya po ninyong ibigay sa amin, O God. Pupurihin po kayo, Panginoon. Dakila po kayo. Patuloy din naming dalangin sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Mabag po kayo sa aming bayan. Mapakaraming pinagdadaanan, Panginoong trahedya, Panginoon. Dahilan ito sa maraming tao na hanggang ngayon, O Diyos, ay matigas ang puso na ayaw kayong kilalanin, Panginoon. Siguro po, Panginoon, meron ding dahilan sa aming mga anak ninyo. Kung nakikita nila sa amin, O God, ang hindi mabuting paglakad, nagiging dahilan kami ng hindi nila tunay na paniniwala sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ito, Panginoon. Hindi namin pwedeng pagmatuwid ang aming sarili, Panginoon. Nakakatayo po kami dahil nariyan pa po kayo sa aming buhay. Dalangin namin ang Masaredo family, sinang Masaredo, Panginoon, maging ang kanyang mga anak. Hindi po madali na iwanan ng kanyang asawa. Pero nariyan po kayo, Panginoong Hesus. Kaya mo siyang i-comfort, O God. Si Pastor Joseph Masaredo, Panginoon. Hindi biro ang maging tagapanguna ng isang malaking kongregasyon, Panginoon. Pero nariyan po kayo. Patuloy mo siyang bigyan ng kababaang loob, kaamo ang kagaya ni Moises, O God. Na patuloy, O Diyos, nangunguna, Panginoon, sa patnubay ng iyong kapangyarihan, O God. Kanyang asawa, pastoralani, mga anak, Panginoon, na patuloy na ang buhay ay nagagamit para sa inyong mga lingkod, Panginoon. Si Mami Masaredo, Panginoon, tulungan mo siya na maging prayerful, Panginoon. Yung ministry niya, tagapanalangin, tagaluhod, para sa kanyang mga anak na inyong mga lingkod, O God. Ang bawat leader sa bawat distrito mula District 1 hanggang 9, Panginoon. Patuloy po na kayo ang Diyos na siyang sumama sa inyong mga leader na ito. Tulungan mo silang manguna, mayroong pag-ibig sa kanilang mga nasasakupan. Kababaang loob, kaamuan, Panginoon. Patuloy na makita namin sa kanila ang iyong larawan, Panginoon. O Panginoon, sa bawat barangay ng Talim Island, O God, patuloy po namin itinatalaga sa iyo ang Talim Island. Ito'y para kay Kristo, Panginoon. Amen. Tulungan ninyo ang bawat mga pastor na yung pagkakanya-kanya, yung competition, Panginoon, tanggalin mo po ito sa bawat mga pastor. Kundi tulungan mo kami, Panginoon, gumawa sa isang pananampalataya, sa isang paglakad ayon sa Espiritu, na wala kaming itataas, Panginoon, kundi ang inyong dakilang pangalan, O God. Lord, salamat sa inyo.
ang pamilya ng inyong mga lingkod na ito, God. Pastor Pedro, Panginoon, Pastor Ray, Pastor Efren, Pastor Noel, Pastora Pemia, Pastor Norman, Panginoon, Pastora Emma, Pastora Paps, Panginoon, Pastora Sara, Pastor Joy, si Pastor Eric, si Pastor Ombro, Panginoon. Manggagawa ni Pastora Paps, si Itchan, Panginoon, si Klang Klang, maging ang aking pamilya. Salamat po, Panginoon. Tunay na kayo'y dakila't mabuti, Panginoon. Yes. Tunay na kayo nga po'y nag-iisang Diyos, Panginoon. Nakarapat dapat naming paghandugan ang aming buhay. Salamat sa mensahe ngayong umaga. Alin nga po ba ang makapagpapahiwalay sa amin sa inyong pag-ibig? Bagkos, Panginoon, tulungan mo po kami. Lagi ka naming yakapin, lagi ka naming pagtapatan kahit sa mahirap na bahagi ng aming buhay. Wala kaming ililingid sa inyo. Maging doon sa pinakang ultimo naming kahinaan, O God. Hindi po namin ito itatago sa inyo. Dahil kayo ang aming Diyos at aming Ama. Nagmamalasakit sa amin sa lahat ng pagkakataon. We love you, Jesus, God. Kayo po ang sentro ng aming buhay, O God. Tulungan mo kami na kayo magiging sentro ng aming iglesia, O God. Ang kinagatan na aming kinabibilangan, Panginoon. Alam po ninyo, ang lugar na yon parang Sodoma at Gomora, Panginoon. Pero kayo ang may kapangyarihang magbago ng kanilang mga buhay. Mahabag po kayo sa mga tao sa lugar na yon. Mula sa mga ama, sa mga ina na nag-iinom, na nagsusugal, mga bata, Panginoon, na nakakalat sa karsada, nagsusugal, Panginoon. God, dalawin po ninyo sila, Panginoon. Sa bawat tahanan, bawat pamilya, Panginoon. Dalawin po ninyo sila, mahabag po kayo, Panginoon. Salamat po ngayong umaga na ihabilin ko sa inyo ang aming mga buhay. Tulungan mo po kami. Kayo ang malawalhati at Amen. madakila sa aming buhay. Lagay mo kami sa inyong panal. Kung patuloy ang buhay namin po ay maging pagpapala sa inyo sa mga taong aming kakasamahin sa maghabong ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang Amen. umaga po sa ating lahat.